Makata ng bayan nga po pala. So nandito po ako para suportahan ang panawagan na People Power Revolution. Bilang isang Jinsi, ano ang nagmotivate sa iyo upang magsalita sa nagaganap na korupsyon sa aming pamahalaan? Ang nagmotivate sa akin ay ang aking sarili. Walang sino man ang nag-utos sa akin para magsalita. Lahat naman tayo ayaw ng korupsyon. Nakikita natin na inaalipin tayo ng mga magnanakaw. Kaya iligtas natin ang ating bayan. Iligtas natin ang ating inang bayan. Palayain natin ngayong October 12. Magkaisa tayong lahat. Walang kulay. Ipakita natin sa kanila. Bigyan natin ng aral. Bigyan natin ng aral ang susunod na magiging presidente. Na hindi dapat nila inaapi ang mga tao. Hindi dapat nila pagtakpan ang hustisya at katarungan. Dahil ito ay pagtataksil sa bandila ng Pilipinas. Kapag ayaw nila na ilabas ang hustisya at katarungan, tayo ang maniningil sa kanila. Tayo mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Meron bang mararating ang iyong pinaglalaban? Meron kapag nagkaisa tayo. Mananalo ba tayo sa labang ito? Hindi sigurado. Pero lalaban tayo ng may pagmamalasakit sapagkat ang kabayanihan ay pagbubuwis ng buhay ng walang kapalit. Naniniwala ka ba na ang Administrasyong Duterte ay kasangkot sa flood control? Hindi ako naniniwala. Kasi una pa lang, nagbibigay kaagad siya ng warning sa mga taong sangkot sa korupsyon. Hindi katulad ngayon, na saka pa lang siya umaksyon kapag nandyan na ang mag-iimbestiga. Ito ay mapagpanggap at mapagkunyari. Alam natin yun. In terms of sinasabi nilang may kinalaman si Tatay Digong sa flood control, ako mismo, nung time ni Tatay Digong, maraming mga kapitan sa Tacloban at iba't ibang lugar ay humihingi ng tulong kung paano sila makakuha ng budget sa tinatawag nating farm to market road. So, sinabi ko, bakit hindi kayo makahingi sa inyong governor, sa inyong komisyon, o mayor ninyo para sa inyong allocated sa inyong kalsada? Ma'am, kapag hindi ka po at identify ka po nila na Duterte supporter ka, walang budget na magaganap. So, pinagawa ko sila ng study based on the instruction ng Office of the President. Ipinasa ko sa opisina ni Tatay Digong, and sumunod na mga araw, nakatanggap ako ng liham pasasalamat sa mga barangay captain. So, personally, hindi pa ako naniniwala sa lahat ng mga issue na kanilang pinapataw kay Tatay Digong. Thank you, Ma'am Ka. At saka, si Tatay Digong nakapokus siya sa ating build. Nakikita nyo naman ang mga malaking infrastruktura dyan sa Maynila. Sa kanya lahat yan. Hindi katulad ngayon na bilyon at trilyon na budget. Nakaraang taon pa lumubog ang Maynila. Pero ngayon palang umaksyon na nanalo na si Marcolita. Dahil siya ay patas mag-imbestiga. Kahit hindi siya magkunyari, natutulong sa investigasyon, mabibisto pa rin siya kasi ipapatawag ang mga kontraktor na ito kahit hindi niya sasabihin kung sino-sino ang mga ito. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga mapagpanggap at mapagkunyari. Ano kaya ang alam mo na may pagmamalaki ng Marcos admin o maiiwang legacy niya sa kanyang pamumuno?
Sa tingin ko parang wala. Kasi puro naman siya pamumulitika. Kapag hindi niya kaalyado, kahit kulang sa ebidensya, hahalughugin na parang daga. Ngayon, nakaalyado niya, pinagtakpan niya. Nandyan na ang testigo. Tama. Marines ang nagtestigo. Katiwala kaysa sa kanya. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin ipinaaresto? Meron kayang mapanagot na pinakapuno ng korupsyon? Sa tingin ko walang mapapanagot na puno ng korupsyon. Kasi mahirap kalabanin ang kanilang sarili. Maraming salamat po kay Tatay Digong bilang isa po siya sa nasaksiyan po na naging presidente na isang senior citizen. At sabi nga ng lola ko, nung kanyang pag-upo ni Tatay Digong, doon niya lang naramdaman yung pagiging senior citizen. Kasi mas priority ni Tatay Digong ang mga senior citizen nung panahon na siya pa ang nakaupo. Ngayon, sa panahon ngayon, para ba yung mga senior citizen ay ginagawa na lang laro, ginagawa na lang silang parang produkto ng mga politiko na ginagamit ang kanilang pagiging. Kasi ano naman ang senior citizen, pundo. Yan nga po, ang pagiging senior citizen nila ginagamit. Dadagdagan daw ang pondo nila, pwera dagdagan ng pondo, pero hindi nakakarating sa kanila. Kaya ako, sa paningin ko ngayon, wala na. Laganap talaga ang korupsyon. Kaya nararapat lang itigil na ito. Korupsyon ay tapusin. Kaya suportado ko po si Congressman Kiko Barsaga sa kanyang panawagan ngayong October 12. Makiisa po tayo tumindi para tapusin, supuin itong korupsyon. Umiiyak na lang sa patagok yung mga senior citizen. Hindi na nila kaya tumindig, pero kaming mga kabataan ngayon, kaya pa namin. Malakas pa yung aming tuhod. Kami yung magiging pangalawang saklay ng mga senior citizen para sumigaw na sana bumaba na sila sa pwesto yung mga korap na yan. Tigil na nila kanilang pangungurap. Dapat siya mag-resign kasi kapag hanggat nandyan siya sa pwesto, hindi mapapakulong ang pinsan niya. Hindi na siya nagsisilbi sa bayan, kundi sa pamilya niya na magnanakaw. Wala na siyang karangalan para magsilbi. Kaya ano pa ang dahilan para maging presidente? Kaya Marcos, bumaba ka na. Dahil kapag hindi ka bumaba, kami ang magpapababa sa iyo. May karapatan kami na bawiin ang aming suporta sa pamamagitan ng people power. Kapag sinabing people power, wala talagang organizer. So, sarili na lang natin ang magdadala sa ating laban. Sa ngalan ng pag-ibig sa inang bayan, walang organizer. Basta punuin lang natin ang Maynila. Ipakita natin ang ating lakas. Pero meron akong in-order na laser, green laser, para magtipon-tipon tayo kapag walang signal. Kapag nakita ninyo ang green laser, ibig sabihin, nagsisimula na ang people power. Kung saan ang kulay green na laser, nandun kami.